Alam ko na ako ay sumuway sa inyo. Sorry po. Patawarin niyo po ako. Naniniwala ako na namatay ka po Jesus upang akuin. At ang parusa para sa aking mga kasalanan. Para hindi na ako mapunta sa impyerno. Naniniwala po ako na nabuhay kang muli. Pagkatapos sa 3 araw. Upang ako ay bigyan mo po ng buhay na walang hanggan. Kahit na po walang regalo, walang ham, walang bagong damit, wala pong magandang cellphone. Maging masaya po ako. Kasi po, Panginoong Hesus, ikaw po ang pinakamagandang regalo na natanggap ko. Kaya po, tinatanggap kita, maghari ka po sa aking puso, iligtas niyo po ako sa aking kasalanan, pagpalain niyo po ako, palakasin niyo po ako, pagalingin niyo po ako, pagpalain niyo po aking mga magulang, palakihin niyo po ako, naglilingkod, at sumasamba, nagtitiwala, sumusunod sa iyong mga salita. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Walang i-pray. Tigit muna. Sabi nito sa ating lesson, sa pagiging tagasunod ni Jesus, maganda makipag-usap tayo sa Diyos at basahin yung Biblia. Ang tagasunod, ang pagsunod kay Jesus ay daan sa pagbabago sa inyong mga gawa, sinasabi, iniisip. Maaari mo din ibahagi sa iyong kaibigan kung paano magtiwala kay Jesus. Kaya, lagi tayong atid ng Bible study kapag darating kami at magbabasa ng Bible. Magbibigay kami ng Bible. Yung iba may Bible na sa bahay. At para mabago ang ating ugali araw-araw. At, syempre, sabihin natin sa ating kaibigan, classmate, kapitbahay, na si Jesus ay mahal na mahal tayo. Siya ay namatay sa ating kasalanan. Okay? May tanong ako. Ano ang pinakamahalagang magandang regalo tinanggap natin? Very good si Christian. Siya lang nakakaalam. Paano yung iba? Ulitin ko. Ano ang pinakamahalagang regalo tinanggap natin? Jesus! Very good. Ang Panginoong Jesus. Okay? Mapalakpak natin ang Panginoon. Sabihin natin, praise the Lord. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay mag-stay lang muna. Brother Abel, pakialam muna yung